Sa aking mga tagapakinig, dahil nalalapit na ang Kapaskuhan, may mga taong nagbahagi sa akin ng isang magandang kwento at gusto nilang ibahagi din ito sa inyo. Ito ay kwento na patungkol sa kung ano ang kahalagahan ng pagbibigayan sa Kapaskuhan. Ang kwentong ito ay pinamagatang ang pagbibigayan ay siyang diwa ng Pasko. Eto na, umpisahan ko na ang kwento. Sa Barangay Liwanag, kilala si Binibining Aikin na mayaman, mabait, mapabigay at matulungin. Sa tuwing nalalapit ang Kapaskuhan, si Binibining Aikin ay puspusan ng pag-aayos at paghahanda ng mga dekorasyon at mga regalo na kanyang ibibigay hindi lamang sa kanyang pamilya, kung hindi pati na rin sa mga tao sa kanilang lugar. Oh, malapit na pala ang Pasko. Wala pa tayong dekorasyon sa bahay. Oo nga, ano ba ang balak mo? Bibili ba tayo ng bagong pangdekorasyon o yung dati na lang? Bili tayo ng bagong pangdekorasyon. Yung mga luma naman sa pangdekorasyon at kung maayos pa, ipamigay na lang natin sa kabarangay natin para hindi na din sila bumili. Magandang ideya yan. Paano naman sa mga pangregalo? Ano ang balak mo ibigay sa mga kabarangay natin? Siguro mas mainam kung mga pagkain na panghanda sa Noche Buena. Kasi kung mga gamit ulit ang ating ibibigay, baka masira lang din kagaya nung nakaraang taon na nasira lang at hindi gaanong napakinabangan. Sige, tara na at makabili. Baka abutin pa tayo ng gabi. At nagtungo na nga sila sa pamilihan upang bumili ng mga prutas at mga sangkap ng pagkain na kanilang ipamimigay at gayon din ng mga pandekorasyon na kanilang gagamitin. Madami na tayong napamili. Tayo na at umuwi. Sige, kung wala na tayong nakalimutang bilhin, tayo na at umuwi. Kinabukasan, si Binibining Aikin at kanyang mga kasamahan ay abala sa pag-aayos ng kanilang ipamimigay. Naikabit na din nila ang mga dekorasyon sa kanilang kabarangay. Sumapit na ang bisperas ng Pasko. Tinawagan ni Binibining Aikin ang kapitana ng kanilang barangay na sa Kapitana Azair. Magandang umaga, Kapitana. Napatawag po kayo, Binibining Aikin. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? May hihingin sana akong pabor sa iyo, Kapitana. Ano po iyon? Kung maaari sana mag-anunsyo ka at tipunin mo ang ating mga kabarangay. At mayroon sana akong sorpresa sa kanila. Ngayon din sana, Kapitana. Sige, ngayon din papupuntahin ko sila dito sa barangay. Salamat, Kapitana. Habang nagpapamigay si Binibining Aikin, nagkaroon ng kaunting problema. May mga taong nag-aaway. Bakit mo kinuha yan? Akin yan! Ano sa'yo? Ibinigay sa akin to. Nakita kita, kinuha mo lang yan sa upuan. Kumukuha ka ng hindi sa'yo. At biglang dumating si Kapitana. Anong kaguluhan yan? Kapitana, kinuha niya po kasi ang ibinigay sa akin. Nakita ko po siya na kinukuha sa may upuan. Doon ko po kasi inilagay yung akin. Kapitana, opo, kinuha ko nga po. Kasi po, Kapitana, dalawa po kasi kaming pamilya na nakatira sa isang bahay. Ayon po kasi sa sinabi ng nagbibigay, isang kahon lang po kada bahay. Huwag po tayong kumuha ng hindi sa atin. Opo, tama po, isang kahon lang po kada bahay. O, ibigay mo na sa kanya ang kinuha mo at manghingi ka na ng tawad. Habang pinagsasabihan ni Kapitana ang mga nagkakagulo, may dumating na isang tanod ng sabi. Kapitana, may mga nagrereklamo po. Bakit ang kaunti naman po ng pinamimigay ni Binibining Aikin? At narinig iyon ni Binibining Aikin. Nalungkot si Binibining Aikin dahil sa kabila ng pagbibigay niya ay may mga tao pa din palang nagrereklamo at nag-aaway. Kaya napag-isip-isip ni Binibining Aikin na sa susunod na Pasko ay hindi na muli siyang magbibigay. Makalipas ang isang taon, sasapit na ulit ang Kapaskuhan. Hindi na katulad ng dati na si Binibining Aikin ay nagpapamigay ng mga regalo sa kanyang kabarangay. Ngayong taon na ito ay ginawa niya ang sinabi niya noon na hindi na siya magpapamigay ng mga regalo
at dekorasyon sa kanyang mga kabarangay. Ngunit sa pagsapit ng Kapaskuhan, parang may kulang, parang may iba. Madilim ang paligid, wala ng tao sa labas ng kanilang mga bahay. Hindi dama ang Pasko, o sa madaling salita, parang hindi Pasko. Walang masasayang nagkukwentuhan sa daan, walang nagsasayawan, walang salo-salong kumakain sa kani-kanilang mga tahanan. Ako ba ang may kasalanan? Ako ba ang may gawa nito? Ako lang ba ang inaasahan ng mga tao? O dahil hindi na ako nagbibigay? Ganito pala ang kahihinatnan kapag walang bigayan. Malungkot, walang maingay, at walang kulay ang Pasko. Kinabukasan, may kumakatok sa pintuan ni na Binibining Aikin. Tao po! Tao po! Binibining Aikin? Nandyan po ba kayo? Ikaw pala yan, Kapitana Azir. Anong sadya mo? Maligayang Pasko sa'yo, Binibining Aikin. Maligayang Pasko rin sa iyo, Kapitana. Gusto ko po sana kayong imbitahan sa may barangay, Binibining Aikin. Oo, sige ba? Ano bang gagawin natin? Basta po, Binibining Aikin, sumama po kayo sa akin. Kadating nila sa barangay, may sorpresa palang inihanda ang kanyang kabarangay para sa kanya. Anong meron dito, Kapitana? Sorpresa po namin sa inyo, Binibining Aikin. Kaunting salo-salo po kasama kayo. Yan po ay hinahanda ng ating kabarangay para sa inyo. Napagtanto po namin na hindi po pala dapat kami lang ang inyong binibigyan. Dapat kami din po ay magbigay sa inyo. Ibabalik po namin ang kabutihan ng inyong puso dahil maraming taon na po kayong nagbibigay. Ngayon kami naman po ang magbibigay sa inyo kahit sa kaunting salo-salo na ito ay mapasaya po namin kayo. Nag-abala pa kayo. Tara na at pagsaluhan natin yan. Baka lumamig pa. Diyan nagtatapos ang kwento at nag-iiwan sa atin ng isang aral na ang pagbibigayan ay nagpapaalala sa atin ng pagkakaroon ng magandang relasyon sa ating kapwa at pagiging masaya ng komunidad at ng ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigayan. Sana tayo, kahit hindi Pasko, ugaliin natin magbigay ng kung ano ang kaya natin na ibigay sa ating kapwa-tao. At muli, maraming salamat sa pakikinig. Ang pababahagi ay pagmamalasakit.